Excited ba kayo mga okay? So yun nga po like I said no, this topic na ginagawa natin dito is more on leaders kaya ikaw kinig ka mabuti no kasi ito mismo yung mga topic na ginagawa namin sa team and gusto namin siyang i-share sa inyo para as well as magawa nyo rin siya, okay? And always remember sa topic natin na to, we are not just pertaining about yourself, about your sales, personal sales, kundi as a team in general. Okay? So, ayan. Ano na tayo, no? Simulan na natin kasi maganda tong topic natin. Okay? So, if ever meron kang notebook, ayan, take down notes ka and diretso apply na. Okay? Di ba? Meron pa tayong pa-presentation. Di ba? Hindi tayo prepared. Okay? Hindi tayo prepared, guys. So, ito guys, no, ito yung ano natin ngayon. Welcome to our Elite Assembly. We have here 14,000 participants and mamaya madadagdagan pa siguro. Now, ang pinaka-topic is all about leadership. How can you manage your team? At the same time, paano mo mas mapapalago yung organization mo, no? So, more on expansion na tayo at the same time more on building. Okay? Lagi mong tatandaan no na dito sa business natin, ang tunay na laban magsisimula pa lang yan kapag naging elite executive ka na. Okay? So ngayon pa lang magsisimula yung tunay na laban. Minsan kasi ang mindset natin, uy, mag-i-elite executive na ako para ano na ako para makilala na ako or para maka-advance na ako. No. Okay? Dito pa lang magsisimula ang rank advancement mo pag nag-elite executive ka towards to your journey papuntang Crown Alpha Mentor. Okay? Kasi minsan, ito rin yung pumipigil sa atin eh. Kasi akala natin, this rank, kung anong rank mo man ngayon, is yan na yung final na rank. Okay? Remember, stepping stone pa lang yan. Kasi even our top mentors, ang goal nila, maka-advance ng maka-advance. Hindi nila goal ay ma-maintain yung rank nila. Hindi nila goal ma-hit yung rank na yon. Ang goal nila, madaanan lang yung rank na yon. Okay? So kung ikaw ay ano ngayon, kung ikaw ay Sapphire, naku, wag ka diyang mananatili. Kasi sabi dito, no? Okay, sabi dito sa about leadership, leadership is an action, not a position. Okay, sabi ni Donald McGanon, o di ba? McGanon. Okay, so mga mentors no, minsan kasi ito hindi porket rank up ka na is leader ka na. Okay? And hindi naman porket hindi ka rank up ay hindi ka na leader. In short, ang leadership po natin mga mentors ay hindi dahil rank up ka na. Okay? Kasi meron dito no, rank up siya pero hindi naman siya leader, wala naman siyang hina-handle, wala naman siyang mina-manage na tao. So ang goal natin dito is to create an action so that you will become a leader. Okay? So, ito po mga mentors, so ang maganda po kasi dito, pag itong topic na to na-apply mo mismo sa ano mo sa organization, kahit na anong ano mo, kahit na anong rank mo, sinusunod ka, tinitingala ka, nilulook up ka ng leaders mo, ng organization mo kasi 'di ba? Nakapag-create ka ng action, 'di ba? Yun yung ano eh, yun yung sinusundan nila. Okay, hindi lang yung kung ano yung sinasabi mo, kundi kung ano yung ginagawa mo. Kaya dito ikaw talaga yung magli-lead, ikaw yung mangunguna sa kanila. Okay? So, lahat ng mangyayari sa grupo mo, lahat ng advancement, lahat ng ikaka-grow, lahat-lahat dahil yon sa'yo. Okay? Kaya kailangan dito talaga no, sa'yo magsisimula ang pagiging leader. Okay? And sabi ko nga po mga mentors, no, hindi porket rank up ka na, leader ka na. Okay? Hindi porket Sapphire ka na, leader ka na. That's just a position. Okay? Title mo lang yan. Pero kailangan mong i-develop yung leadership within you. Kasi ito ano na natin, real talk. Pwede kang mag-Sapphire 4 na tao lang. Magpasok ka lang 4 na Jade, pwede ka na maging Sapphire. Pero ang tanong, na-lead mo ba sila? 'Di ba? Naturuan mo ba sila? Nag-grow din ba sila under your organization? Pero marami din dito, no? Ang laki na ng organization, ang dami ng grupo, pero hindi pa rank up. 'Di ba? So, yun po yung pinagkaiba no. In short, yun nga, ito yung topic natin ngayon is how to create or how to act like a leader. Okay? So, ngayon, ito po mga mentors, ito yung mga practices. So dalawa lang po yung pag-uusapan natin dito in where we're tackling about system, okay? Kasi action eh. So kailangan meron kang sistema. Pag sinabing sistema,
ano na siya araw-araw palagi mo na siyang ginagawa. Nasa daily method of operation mo na to. Okay? So in short, kailangan mo rin dito ng consistency. So ngayon mga mentors, no, ito yung kailangan. Kaya minsan, tinatanong natin sa sarili natin, bakit ganun? Hindi ako makapag-advance ng rank. Bakit naipit ako? Bakit nag-i-stay ako dito sa rank ko na to? 'Di ba? Kasi always remember mga mentors, what brings you there in your position won't bring you on the next level. Magkaiba po yung bawat rank. Magkaiba na i-hit mo yung sapphire at magkaiba yung pag-hit mo ng ruby at emerald. Okay? O, ulitin natin, no? Pag nag-hit ka kasi ng sapphire, it's you alone. Kayang-kaya mo yung gawin mag-isa. Ako po, na-hit ko po yung sapphire by puro DR. Okay? Puro DR. So in short, me alone. Pero magkaibang, magkaibang way na kasi kung gusto mo mag-advance into ruby. Kasi dito, meron ka ng kailangan mag-sapphire sa left, kailangan mag-sapphire sa right. So in short, dito na matcha-challenge yung leadership mo. At minsan, kaya hindi tayo makapag-advance ng rank kasi doon pa lang, no, hindi na tayo nag-a-advance din ng leadership. Okay? Kasi kaya medyo technical tong part na to kasi ito po yung part na kung saan aalis ka sa sarili mo, aalis ka sa pag-iisip mo sa sarili mo by thinking of your team, your organization, 'di ba? Yung ikakalaki ng grupo, okay? So yun yung pinagkaiba no ng pagiging sapphire, pagiging ruby at pagiging emerald. Okay, yung mga matataas na rank hindi ka na lang tumitingin no sa self-production mo. Okay? Ano na talaga no, buong grupo na talaga yung iisipin mo and for it to happen, unang-una no, kailangan meron kang goals. Okay? And with pertaining to this goal, hindi ito yung smart goal ha, hindi ito yung smart goal na tinatopic natin sa mga basic no. Itong goals na to, ano ba yung goal mo sa grupo mo? Okay? Ano ba yung plano mo? Okay? Gusto mo ba may mag-rank up sa organization mo? Gusto mo? Dati kasi no mga mentors, ako aminin natin no, ang gusto natin nung nagsisimula tayo, gusto tayo mag-just for you, di ba? Gusto natin mag-give me five. Gusto natin makapaglabas tayo ng car. Gusto natin makapag-millionaire circle tayo. Yan yung initial. Pero, 'di ba, ang goal natin dito is yung organization. Ang tanong, 'di ba, anong goal mo sa team mo? Gusto mo ba makagather ka rin ng kagaya ng Team Courageous na maraming elite executive, 'di ba? Kailangan mong i-visualize yourself na mag-handle ka ng grupo na puro milyonaryo, okay? Na-visualize mo na ba na okay, gusto ko maging millionaire maker naman ako, 'di ba? Ngayon millionaire na ako, gusto ko maging millionaire maker naman ako. Gusto ko maging car achiever maker ako. Kung ikaw car achiever, under ng organization mo, ganun din. Okay? Or kung ikaw just for you ka, nag-jade for you ka, kaya ka nag-sapphire, okay? Ang goal mo naman, gusto ko under ng organization ko, meron ding mga mag-jade for you. Okay? Lumalaki na yung grupo. So, ganun dapat tayo mag-isip. Okay? Hindi lang po sa sarili natin. So set your big goals. Okay? Ano bang plano mo? Dati ang gusto mo lang mag-direct na mag-direct. O ngayon, iset mo na yung sarili mo na yung mga direct mo, gusto ko itong mga tao na to, ito na yung mamumuno sa bansa na to. O di ba? Parang presidente, no? Ito na yung pinakaalas ko. Ito na yung magpapasabog ng team ko dito sa lugar na to. Dapat ganun ka mag-isip. Big goals dapat. Hindi na uso pagka leader ka, hindi uso yung mga small-minded. 'Di ba? Kasi napakaganda ng compensation plan natin in where kailangan mo siyang i-maximize na hindi ka lang magre-rely, hindi ka lang mapuputol sa just for you give me five. Okay? Ang goal, lumaki yung grupo, lumaki yung organization and to create, okay, a successor. O, di ba? Sabi nga daw, no, success without a successor is a failure. Kapag ikaw successful ka, nag-rank up ka, okay, that's good. But still, failure siya kapag walang sumunod sa'yo. Di ba? Okay, hindi yun yung tunay na success. Ang tunay na success kapag ikaw nakapag-create ka ng mga susunod at kagaya mo. Yun yung goal natin dito. Yun yung kailangan mong iset na big goal. No, ngayon, kamustahin mo ngayon? Check mo ngayon. Sino ba yung mga direct ko? Asa na yung mga direct ko? Minsan kasi gano'n, no? Nag-hit tayo ng sapphire, nag-hit tayo ng rank, tapos nawala din yung mga direct natin. O, sino nakaka-relate? Di ba? Yung mga nag-join, hindi na naging active.
Okay, akala ko itong mentor na 'to magiging active 'to, tapos nag-suffer ako na wala din. Okay, alam niyo kung bakit mga mentors? Kasi wala pa tayong plano sa kanila nun. Kaya ganun palagi, every time na may papasok sa organization mo, ang plano mo, bigyan mo na rin siya ng plano. Okay, ito yung plano ko sa iyo. Ang goal mo, mag-rank up ka. Ang goal mo, magganito ka, mag-half millionaire ka. Bigyan mo rin siya ng goal. Okay? So doon na matcha-challenge yung leadership natin, no? Hindi mo na lang iisipin yung sarili mo kundi yung buong organization. Okay? Next natin mga mentors. Oh, okay. So for us to enhance our leadership, ito pinaka-importante, add value to yourself. Okay? So mga mentors, lalo na kung leader ka na, okay, hindi na po hindi na uso yung tinatag ka pa ng mentor mo. Okay, as a leader, dapat ikaw mismo, meron ka ng initiative. Kailangan mo nang mag-aral talaga. At pag sinabing aral, iba kasi yung aral sa pakikinig. Okay? Iba yung aral sa pagti-training. Pag sinabing aral, yung iintindihin mo kasi yung pinaka sinasabi, yung pinaka taught, okay? Magkaiba kasi yun eh. Yung nakikinig ka lang sa training at magkaiba yung aaralin mo yung training para may maituro ka. Okay? And ito po ay isang form of leadership, mga mentors, no? Yung adding value. People follow you, susundin ka ng mga tao kasi nagbigay ka ng value sa kanila. Okay, yung mga leadership leadership position. Okay, kaya kung mapapansin mo yung sabi ko sa inyo kanina, bakit ganoon kahit na may Sapphire tapos hindi pa siya ganoon ka leadership type, okay? Meron naman malaki yung grupo pero hindi pa Sapphire. Pero bakit nangyari 'yon? Bakit siya sinusunod? That's because nag-create siya ng value sa ibang tao, naglagay siya ng value, okay? And tayo rin ngayon, bakit ganoon? Mens, Sapphire na ako pero hindi ako sinusunod ng leaders ko. It's because hindi ka rin nakapag-create ng value sa kanila. Hindi ka nakapag-impart ng value. Now, paano ka mag-i-impart ng value kung ikaw wala ka ng value sa sarili mo? Okay, kaya ngayon, kung dati nagte-training ka para matuto, ngayon hindi. Nagte-training ka, magte-training ka, mag-aaral ka ng negosyo natin para may maituro ka. Okay? Nagigets nyo po mga mentors, no? Iba na yun ngayon. 'Di ba dati kahit na may ginagawa ka, kinig-kinig ka lang ng training, that's it. Basta umattend ako ng training. Pero ngayon hindi na ganoon. Kaya ka a-attend ng training, kaya ka maghahanap ng iba't ibang trainings kasi para may maituro ka. Okay? Add value to yourself para mas i-value ka nila. Ganun lang kasi yun eh. Pagka nag-add ka kasi ng value sa sarili mo, you attract people who value you as well. So kung ikaw hindi mo bina-value yung sarili mo, hindi mo tinataasan yung value mo, 'di ba? Hindi ka rin bina-value yung mga leaders mo. Kahit anong sabihin mo, kahit anong ipagawa mo, hindi ka pinakikinggan. 'Di ba? O nakaka-relate. O mentor, ang sakit naman, 'di ba? O totoo talaga 'yun, no. Hindi talaga sila makikinig sa iyo. Lalo na po no on my part kasi I started this business 21 years old ako and I'm leading a group of senior, 'di ba? At middle ages in where 2 times, 3 times of my age. Now, ang tanong, paano sila makikinig sa akin? Ang 60 years old, bakit makikinig sa 21 years old? 'Di ba? Bakit ang 45 years old makikinig sa 21 years old? Because of this value. Meron ka dapat alam na hindi nila alam. Okay? Alam niyo po mga mentors, no? May isang movie. Um, kung familiar kayo sa Catch Me If You Can ba yun? Yung kay Leonardo DiCaprio. So, etong napakaganda ng movie na yon, no? So, si Leonardo DiCaprio, uma-attend siya ng school sa isang university. Now, meron silang professor. Itong professor nila biglang nag-leave. Okay, biglang nag-leave. Now, naghanap ng substitute teacher. Okay? Now, itong substitute teacher na to, ang tagal, hindi pa dumadating. So, ang ginawa ni Leonardo DiCaprio, tumayo siya sa unahan. Okay? Tumayo siya sa unahan, tinuro niya ngayon
kaklase lang nila yon yung nagsasalita sa unahan until the professor, the dean find out. Okay, nga, tinanong si syempre nabilib yung dean kahit papaano eh. Paano mo nagawa yun? Di ba? Paano ka nagawa makapagturo sa mga kaklase mo din? Eh hindi ka naman nag-aral ng subject na yun. Okay, alam mo sinabi ni Leonardo, I don't need to study all of the subject. All I need is to be one step ahead of my colleagues. In short, mga mentors, hindi mo kailangan aralin lahat. Ang kailangan mo lang, maging one step ahead ka lang sa mga nililid mo. Maging one step ahead ka lang sa mga downline mo. Ako, how I train, how I develop, even sa IAM Worldwide, no? O di ba, nagte-training tayo sa IAM Worldwide, hindi ko naman alam lahat. What I'm going to do, mag-aaral ako ng isang training, aaralin ko yon. Now, ituturo ko sa inyo, ituturo ko sa buong team, ituturo ko sa IAM Worldwide. Di ba? So, ganun lang siya nag-work. Hanap ka lang ng training, aralin mo, ituro mo sa downline mo. Okay? Like I said, no, kailangan ito, tawag dyan, maging nature na sa atin, no? Na ganito, mag-add tayo ng value sa atin, okay? Para mas lalo tayong pakinggan. Ganun lang siya kasimple. Kasi parang lang to mga mentors, no? Parang karinderya. Kaya minsan yung leaders natin hindi nakikinig sa atin kasi para yung karinderya, no? Paulit-ulit yung ulam. 'Di ba? Nagsasawa na yung mga leader. Ay, alam ko na yung sasabihin ni mentor. 'Di ba? Narinig ko na 'yan. Mga 20 beses niya na yung pinaulit-ulit. Bakit? Walang bago. Okay? Walang bago kaya always add value to yourself. Kaya ako po mga mentors, yan, nasa harapan ko, 'di ba? Ito yung mga tinatapos kong book for this month. Okay? So in short, kailangan add ng value sa sarili. Okay, next. Ayan, ito po mga mentors, no, developing leaders tayo, value every relationship. Okay? So ito po mga mentors, lalo na kapag meron ka ng organization mo, every relationship. Hindi po, may nabasa ba kayong your direct downline relationship? Wala, 'di ba? Every, in short, buong organization mo, kahit anong level man yan, kahit sa pinaka 100 level man yan, 'di ba? Kailangan nakaka-connect ka pa rin sa kanila. Ito natutunan ko to no kay Coach Mike, Mentor Aryan, kasi sobrang genuine talaga nung love na binibigay nila sa amin na even ako po ay pang 4th level na Mentor Aryan. Even yung mga pang 10th level na nila na under ko, nakaka-connect pa rin sa kanila. Doon ko to natutunan na dito wala kang pinipili na, oy, itong mga downline ko, ito yung mga directs ko, ito yung mga pinapasok ko, ito lang yung tututukan ko. Hindi, dapat pantay-pantay yung tingin mo sa kanila. Kailangan nag-i-spend ka rin. Okay? Nag-i-spend ka ng time. Ito po mga mentors, no, based on statistics, based on studies, if you want to create a good relationship with your colleagues, kailangan daw at least nag-i-spend ka ng 2 hours per day. Okay? So that's how you can value your relationship. Hindi ka po makaka-develop ng relationship pag yung leader mo, mens, 8 p.m. na, attend ka na ng training. Walang relationship na nabibuild doon. At alam nyo yung ito, balikan natin to. Yung pag sinabi ko, pag-a-add ng value sa sarili mo at pag-a-add ng value sa mga leaders mo, dito mo rin ito madadaanan. Madadaanan mo rin yung relationship mo sa kanila. Kasi isipin mo, inaral mo, tinuro mo sa kanila. In short, nagbigay ka ng oras sa kanila. Okay, mas naging close ka sa kanila. O ngayon, nadaanan mo ngayon to. 'Di ba? Value, kung ang ginawa mo, mens, may training, attend ka ng training, may relationship na na-build, wala. Okay? At ito po mga mentors, no, kung gusto mo mag-advance ng rank, ito yung pinaka-importante. Yung valuing relationship. Kasi kapag nakapag-create ka ng relationship na very harmonious like family, yun po yung pinaka-highest form of relationship, no, family. Kapag na-create mo yung family relationship within your organization, alam mo, sobrang transparent na mga leaders mo sa'yo. Okay? Yung leaders mo na mismo yung magtatanong, mens, ilan pa yung kulang mo para mag-Rubik ka? Mens, ano yung kailangan mo? Kailangan mo ba mag-Sapphire ako para mag-Emerald ka na? Ganon. Yung leader mo na mismo, yung lalaban ka.
Mens, anong ilan na lang yung RQV, 2 days na lang. O minsan yung leaders mo pa, ilan pa yung kulang natin? 'Di ba? Ilan pa yung kailangan mo? Meron ako dito, meron akong Jade na ka-pending. I-follow up natin para matapos na yung rank up mo. That's because 'di ba? Nakapag-create kayo and mga mentors no, dito hindi lang dapat tayo napuputol sa isang business partner relationship. Mentor upline or downline upline relationship, hindi po kailangan dumaan ka sa mga mas matataas na level. Okay, kaya kung mapapansin nyo, no, ito na lang tingnan nyo mabuti. Yung mga top mentors natin, 'di ba? Meron nga rito recent lang kinasal, 'di ba? Sino po yung mga guest, sino yung mga ninong-ninang, 'di ba? Yung mga kasama din, yung mga top mentors din. Isa sa rin, sila Mentor Aryan. Okay? Isa sa mga ninong at ninang nila si Pres at si GM. Bakit ganun? 'Di ba? Kasi nakapag-create sila ng relationship, 'di ba? Hindi lang basta president at saka distributor. Okay, downline, upline sa dating company. So ganun yung goal mga mentors, no? And for it to happen, kailangan talaga nag-spend ka ng time. Bigay ka ng oras na hindi lang puro about I am worldwide. Kami po mga mentors, no? Ako, eto ginagawa ko to ha. Pagka wala akong kausap, naghahanap ako ng kakausapin. Kunyari, ngayon wala akong talk. Ay, sino kaya ang leader ko dito? Uy, sakto, mens. Available ka. Hi, mens. Kamusta? Tawag ako. 'Di ba? Kwentuhan. Anong ginagawa mo ngayon? Kamusta ka na? Yung tipong out of I am worldwide na yung mga topic, but 'di ba? Mas na-appreciate nila 'yun, nakakapag-deposit ka ng sa emotional bank account nila, 'di ba? Kaya po yung mga mentors, no, kung mapapansin nyo, pagka na-value mo tong relationship sa kanila, ito talaga, kahit na hindi sila kumikita, kahit na hindi sila nag-grow, pero nandyan yung relationship, mag-i-stay at mag-i-stay yan sa'yo. Hindi yan mawawala. Ito rin yung napansin ko mga mentors Bakit ang tao mabilis na lang silang nawawala, gagawin yung business, hindi na mag-a-active kasi hindi sila nakapag-create ng relationship saan? Sa mga mentors, sa palibot nila. Okay? Ito magandang logic po mga mentors. So, ganito kasi yan. Halimbawa meron tayong tayo dito. We have here 16 participants. Tayo magkakaklase. Okay? Ngayon may dumagdag sa atin. Okay? In short, mayroong bagong downline. Now, itong bagong downline na to, tayong 16, close na close tayo. Okay? Itong bagong downline natin, hindi masyado natin pinapansin. So, dahil itong bago na to, hindi niya feel na at home siya. 'Di ba? Parang sa klase, hindi niya feel, naka-close niya yung iba, tahimik lang siya sa sulok. Okay? Tahimik siya sa sulok, hindi siya nakikipag-friends, 'di ba? Uma-attend siya ng training, nag-aaral siya, pero hindi siya nakiki-close until unti-unti itong tao na to nawawala. Bakit? Wala siyang connection. Kaya ganun po yung sinasabi ko na every time na may papasok sa organization mo, kailangan mong makakonect sa kanila. Kailangan mong makapag-impart, makapag-deposit sa kanila, sa kanilang emotional bank account. And yun po mga mentors, no, value. Sobrang haba ng topic na itong value every relationship na to. Pero ang pinaka bottom line dito, spend time with them. Okay? Spend time with them, time to time. Okay? Bigay ka ng oras, hindi lang po sa mga clients, kundi sa mga tao under your organization. Next. Ayan. Think about your team's need before your own. Ito po, importante to, no? Nako, hindi ka lang, ito sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ka lang po mag-iisip para sa sarili mo. Okay, kailangan ang iniisip mo, organization mo, 'di ba? And at alam niyo po mga mentors, no, mas malalaman mo to pagka natutunan mo 'yon, 'di ba? Kung mapapansin niyo yung topic natin, connect, 'di ba? Mas maiintindihan mo to, mas malalaman mo yung kailangan talaga ng grupo mo kapag 'di ba, na value mo yung relationship sa kanila. Kasi kagaya niyan, hindi magsasabi, okay, lalo na top mentor ka na, rank up ka na, okay, medyo mataas na yung rank mo. Hindi yan magsasabi ng problema sa iyo. Hindi yan magsasabi ng mga personal problems nila sa iyo. Okay? Kasi 'di ba? Hindi naman kayo nakapag-create, pero ito po mga mentors, no, kapag sobrang deep na ng relationship nyo, 'di ba? Kahit na personal problems, sasabihin niya na sa iyo, "Mens, nag-away kami nung girlfriend ko. Naghiwalay kami ng girlfriend ko," 'di ba? Yun yung mga ganun, mga nag-away kami ng asawa ko kasi ganito, ganyan.
'di ba? Hindi kami close ng anak ko, lagi kaming so ang dami, 'di ba? Kaya pala niya hindi hinahataw, tinotodo yung I am worldwide kasi marami siyang problema na pasan-pasan na hindi niya sinasabi sa iyo. Okay, paano mo malalaman yung kailangan ng team mo kung hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng team mo? Okay? So hindi lang po puro tayo, 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 tayo. Okay, kailangan mo nang intindihin kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung pinanghuhugutan nila at ano yung bumabagabag sa kanila. At mas malalaman mo 'yan kapag lagi mo 'yan silang kausap, 'di ba? Kasi hindi po mahirap ganito yung mga mentors, so mahirap magpa-goal. Magpa-goal set, magpa-goal set, magbigay ka ng instruction, magbigay ka ng gagawin sa mga leaders mo. Mahirap 'yon kapag ka hindi mo alam kung saan sila manggagaling. Okay? Kung ano yung pinakahugot nila, bakit nila ginagawa si I Am Worldwide, 'di ba? Kasi kahit anong push mo kung hindi naman yun hindi kayo align, 'di ba? Ikaw ito yung vision mo, yung vision niya nandito lang, kahit anong push mo hindi kayo mag-i-equal, kailangan mo na mag-align kayo. At ang pinaka mag-a-align sa iyo ay ikaw ang mag-a-adjust, 'di ba? I-a-adjust mo yung sarili mo, okay? Sa kanya. Now, pag nalaman mo ano ba talaga yung problema niya now, o 'di ba? Pwede na kayo mag-match ngayon. Okay? Kaya pala hindi siya humahataw kasi ibang oras pala, 'di ba? Ibang oras pala yung ibang oras pala kayo ibang oras pala yung Team Courageous, ibang oras pala siya available. O ngayon dahil alam mo na yung kailangan niya, o sino mag-a-adjust? O ikaw as a leader, 'di ba? O mag-create ka ng sarili mong team day, mag-create ka ng sarili mong schedule para makahabol yung mga team mo. Okay? Kailangan ganun. And ito po mga mentors, no, with pertaining to this, kailangan mong isipin sa'yo pababa. Yes, ang Team Courageous malaking malaki na. Okay? Pero ang tanong, ilan yung team mo doon? Ilan yung sa'yo? 'Di ba? Sino yung nasa organization mo? Yun yung kailangan mong pagpukusan. Okay? Yung Team Courageous magbibigay talaga yan ng activities in general sa majority. Okay? Pero paano naman yung minority ng team mo na nandun? Sino mag-a-adjust? Ikaw. Always think about your team's need before your own, na hindi lang ikaw, okay na ako dito, nakapag-training na ako, yung mga leader mo hindi nakapag-training. Paano yan? 'Di ba? Okay na ako dito kasi natututo naman ako. Pagtingin mo sa participants, ikaw lang sa team mo. Paano naman yung iba? 'Di ba? Nag-grow ka nga, yung organization mo naman hindi. Kaya po ganito palagi, no? Kailangan mo laging i-consider yung organization mo. O may mga training, ang tanong, kailangan mo 'yan, 'di ba? Kailangan mong i-send. Kailangan mong isipin na, uy, hindi lang dapat ako yung natututo, kailangan yung team ko din, 'di ba? May bagong memo, hindi lang dapat sa iyo lang, dapat i-share mo rin sa iba, dapat lahat nakakaalam. Okay? So ganun yung role mo ngayon, no? Kailangan para ka talagang eto na nga, no? Para ka talagang may anak, o 'di ba? Para kang madaming anak, 'di ba? Masakit sa ulo, yes, habang dumadami, 'di ba? Ano pa kaya si Mentor May? 'Di ba? Ilan yung anak ni Mentor May? Hundreds, 'di ba? Or almost 100,000. Okay? So pero tinitake consideration niya lahat na everyone pantay-pantay, everyone nag-grow. Okay, ito po mga mentors, ito. Importante to, no? Sa pagbibuild ng organization, share the credit. Okay? Sabi daw diyan, you accomplish a goal but you didn't do it alone. Okay, ayan. As a leader, okay, mga mentors, no, as a leader, hindi lang dapat sa'yo lahat umiikot. Na-hit mo yung sapphire. Ang tanong, na-credit mo ba yung organization mo? Kaya nga kung mapapansin mo, pag every time na may nagtatop, every time na merong nag-a-achieve, ang sinasabi nila, hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa team ko. Meron ba kayong narinig na ang galing-galing ko talaga kaya ko to nagawa kasi ang lupit ko? Meron kayong narinig na gano'n, na top mentor na nagsabi no'n? Wala. 'Di ba? Lahat 'yan sila. Okay? Lahat 'yan sila ang sinasabi nila, okay? 'Di ba? Ang sinasabi nila ay dahil 'yan sa team ko. Ayan. Ayun, o 'di ba?
Ayun. Okay? Dahil yan sa team mo, mga mentors, no? Hindi yan dahil sa'yo. And kaya ngayon, kailangan mo mag-share ng credit. Ngayon, tingnan mo maigi, paano ginagawa ni Mentor Rio, Mentor Janet, yung pag-share ng credit. Tingnan nyo yung poster. Yung elite executive, ang tanong, sila lang ba yung nakalagay doon? Hindi. Ang dami nyo, di ba? Lahat kayo nandun, nakalagay. Meron pa nga kayo, nakita ko, no? Yung elite maker, di ba? They're sharing the credit. Okay, ngayon, ikaw, kailangan ganun ka rin mag-isip. Kung anong ginagawa ng mga top mentors mo, kailangan mo rin gawin sa'yo pababa. Kung sila nag-create ng ganun, now, how can you share the credit? Ang tanong, pag may nagmo-mover ba under ng organization mo, ginagawan mo ba ng poster? 'Di ba? Nare-recognize mo ba sila? O baka naman aantayin mo pa si Mentor Janet, Mentor Rio na sila yung mag-recognize. 'Di ba, Mens? May mover po ako, 'di ba? Sapphire ka na. Kailangan ang thinking mo, grupo ko to, organization ko to. 'Di ba? Kailangan ikaw rin nagre-recognize sa kanila. Kami po mga mentors, no, ako paano ako nagsimula mag-recognize? Ilan pa lang kami noon, siguro 20 pa lang kami noon. Alam nyo, every time na may nagmo-mover sa amin, meron talagang special token kasi konti pa lang naman kami. Kasi kung ano yung ginawa sa akin ni Mentor RJ, ganun din ginagawa ko, naalala ko. Ito isipin nyo, 2 years ago na to. Pero bakit naalala ko? Kasi iba yung effect. 'Di ba? Iba yung effect kapag nare-recognize ka. Nag-mover po ako mga mentors. Binigyan ako ni Mentor RJ ng ballpen na galing sa National Bookstore na tigwo 100 pesos, 'di ba? Na may pangalan ko. Pero until now, na-appreciate ko. 'Di ba? Bakit galing sa mentor ko eh? 'Di ba? Galing sa mentor ko, it means na alala niya yung effort ko. Oh. Ngayon, 'di ba? Online na lang tayo, baka yung simpleng poster, simpleng congratulations, simpleng pag-share ng achievements niya sa wall mo, hindi mo magawa. Always share this one, 'di ba? Kailangan every time na may nag-a-achieve sa grupo mo, kung mapapansin nyo, even yung sa akin, yung mga My Day ko, 'di ba? Minsan na nga lang ako mag-My Day ng personal ko, more on achievements nila. May nag-100,000, may nag-200,000, may nag-million, puro sa kanila, mukha na nila yung My Day ko. 'Di ba? Because I want to share the credit at ito po yung wag na wag nating papalagpasin. Kasi we are people of emotion, every one of us wants to be recognized. Gusto natin nakikilala tayo, 'di ba? Sino dito gustong pinupuri siya pag may nagagawa siyang tama? Siyempre, ganun din po yung mga leaders natin. Kaya kahit simple man yan, kailangan aware ka dito. Dito papasok yung management at monitoring mo sa grupo mo na mache-check mo o sino dito sa leader mo, sino nag-give me 5 na. Kailangan meron na tong poster or kung ano man, kailangan na-recognize na to. 'Di ba? O may nag-mover, may nag-rank up. Okay, may nag-hit ng rank o kailangan ma-recognize na to, may nag-mover maker. Ganun dapat. And another thing, sharing the credit po mga mentors, no? Ito po, big investment to. Kung ano yung ginawa sa akin, 'di ba? Tinuturo ko lang din sa inyo, yung mga tokens. Okay? Ang laki po ng effect. Ito pakita ko na lang sa inyo, no? Isa po sa mga nagustuhan ko rin na feedback sa mga leaders ko kasi alam nyo, ginogol talaga nila kahit simpleng jacket. Nakikita niyo yung jacket namin, Zeus Elite Executive. Simpleng jacket lang siya. Pero yung mga leaders namin, mens, gustong-gusto ko na mag-sapphire para mayroon na rin akong elite jacket. 'Di ba? Yung simpleng pag-share ng credit na kung tutuusin sa mentor mo na dapat 'di ba? Bubulsa ko na sana 'yon kasi income ko na 'yon pero what I did, 'di ba? Sinishare ko, binibigyan ko rin sa kanila. Kasi hindi lang naman goal ko mag-isa 'yon, kundi buong organization. Kaya nga laging sinasabi na yung income mo on your first 2 years, 3 years, hindi pa yan sa'yo. 'Di ba? Kailangan mo pa yung i-reinvest sa grupo mo. Baka mamaya kumikita ka, sa'yo lang ng sa'yo, kabig ka lang ng kabig. 'Di ba? Kailangan ka rin mag-give. Okay? Kailangan ganyan ka daw, no? Wag daw sarado. Okay? Wag daw sarado, kailangan mapagbigay ka. Okay, mga mentors, no? So, always acknowledge every effort of your leaders, 'di ba? Kailangan lahat po 'yan ma-recognize. Okay, next. Ito na nga po mga mentors, no? Activities. Okay, ito na activities. As a leader, ito po, ang Team Courageous,
merong kanya-kanyang activity. Meron kayo, I know, general activity, may team day. Ang tanong palagi dito, sayo. Yan, sayo. Ano yung sayo? Ilan yung sayo? Kami po mga mentors, no, how I started Team Zeus, nagsimula po kami sa mga mini activities. Okay? Mini activities lang. Halimbawa, ito example, oh. Meron akong leader. Meron akong leader na mover maker na. Okay? Or may nag-give me 5 na siya. What I did, okay, kakausapin ko ngayon. Okay, mens, kausapin ko yung team mo. O, ilan lang kami nun? O, 6 kami, 7. Kasi kasama yung give me 5 niya. So, nakakausap ko yung tao niya. So, kahit konti kami, nagke-create kami ng activity. O, mens, starting this week na to, every ganitong time, every Wednesday, every Friday, okay, or 3 times a week, meron tayong ganitong activity. Meron tayong session. Okay, mag-uusap tayo, magmi-meeting tayo. It doesn't matter kung ilan man 'yan. Okay, it doesn't matter kung 3 lang kayo, 2 lang kayo, at least may activity. Okay? Hindi yung mens, hindi na namin tinuloy kasi 2 lang kami ng leader ko, edi tuloy mo. Edi mainggit yung iba ngayon kasi kayo may activity, kayo tuloy-tuloy. Ito nga po mga mentors, no, when I started our activity, napansin ko yun eh. Nag-start kami sa activity namin, ang participants lang 10. Okay, 10 lang. Consistent lang namin siyang ginagawa time to time. Paulit-ulit lang. Okay, ganitong araw, ganitong araw, ganitong araw, team day, team day, team day. Yung 10, naging 20, naging 30, naging 40, 50, tumaas ng tumaas. 'Di ba? Ang importante lang makapagsimula ka. Okay? So under your organization, gather mo ngayon. Dito mo malalaman din kasi kung sino yung active eh. Yun nga po sabi ko sa inyo kanina, ito yung may minority. Okay? Kasi yung majority, yun yung kine-create ng Team Courageous. Ngayon, yung sa team mo, hindi makasabay. 'Di ba? Minsan hindi makasabay kasi malulupit na yung mga speaker doon, malulupit na yung mga topic. Okay, yung leader mo bagong sali pa lang. Now, anong activity mo para sa kanila? Anong plano mo sa kanila? 'Di ba? Paano mo sila matutulungan? Paano sila makakasabay doon? 'Di ba? May bagong leader ka. Sinabi mo, "Mens, may training tayo palagi sa Team Courageous, attend ka." Yung training sa Team Courageous pang college na. 'Di ba? Yung bago mong leader, ano pa lang, elementary pa lang, tingin mo makakasabay? Hindi. Dahil hindi siya nakasabay, tingin mo mag-a-active pa? Hindi. Bakit, mens? Hindi ko naman maintindihan yung mga topic doon. Hindi ko naman maintindihan, ang hirap pala ng negosyo nyo. Bakit? Kasi tumalon siya agad into college eh. 'Di ba? Hindi man lang siya dumaan. So ngayon, ikaw dapat may plano ka din. Ano bang plano mo sa mga bagong sali? Ano yung ituturo mo sa kanila? Okay, another thing din. 'Di ba? Ano yung activity mo, 'di ba? Ano yung plano mo kahit na yung mga dito kasi magsisimula eh. And as a leader, dito na mauubos yung oras mo. Dito na mahahati. Dati, ang oras mo nauubos lang kakatok, hanap ng kliyente, kakatok. Ngayon hindi na. Dito na mauubos yung oras mo pagki-create ng activities sa organization. Ayan no. Kaya nga dito sabi diyan no, help your team grow. Kaya ngayon pa lang, habang maaga pa lang, maliit pa yung grupo mo, pagpraktisan mo na. 'Di ba? Pagpraktisan mo na kasi how can you manage big teams, 'di ba? Kasing laki ng Team Courageous, kasing laki ng Team Blast kung yung 5, yung 10, yung 20 hindi mo pa ma-manage. 'Di ba? Di ba? Bakit ka bibigyan ng malaki kung sa maliit hindi mo pa kaya? Kaya ngayon, isasabay mo lang yung growth mo sa growth ng team mo. Di ba? Isasabay mo yung pag-grow mo sa sarili mo. Kaya nga alam niyo po mga mentors, lagi pagka may nagtatanong sa akin, Coach Dave, paano mo na-develop paano ka natutong mag-train, paano ka natuto? Alam nyo, ang lagi ko lang sinasabi, yung mga downlines ko, pinagpraktisan ko lang. 'Di ba? Pinagpraktisan ko. So ngayon, nag-grow sila, hindi nila alam, nag-grow din ako. Nadidevelop ko yung confidence ko, nadidevelop din nila yung learning capability nila. 'Di ba? Nadidevelop ko yung speaking skills ko, nadidevelop nila yung listening skills nila. So pareho kami nag-grow. So ngayon, kahit na ako ay pamali-mali, walang problema. Bakit? I'm always one step ahead sa kanila. 'Di ba? So ganun lang siya mga mentors no. Ito hindi mo naman kailangan kasi ano 'yan eh, parang
parang ganito, hindi mo na kailangan maging magaling. Okay? Kailangan mo lang maging ikaw talaga. Okay? Kahit wala kang maturo, ang dami dyan, no? Hanap ka ng training sa IM Worldwide. Ang daming mga training sa Team Courageous. Mens, hingi po ako ng ano mo, ng slides mo, ituturo ko sa team ko. O may gumagawa ba sa inyo ng ganon? Mens, ang ganda ng topic mo kahapon. Okay lang po, pahingi po ako ng slides mo. Ito training ko sa team ko. 5 po kami. 'Di ba? May gumagawa sa inyo noon. Nako, kailangan niyo yung simulan gawin. Kasi doon lang din po ako nagsimulang mag-build ng organization. Pinagpa-practicean ko yung grupo ko. Okay? O, next natin mga mentors. And ito, big word to, patapos na po tayo, no? Consistency. Okay? With regards to this, mga mentors, hindi ka dapat nagpapadala sa emotions mo, hindi ka magpapadala sa dami ng ano mo, sa dami ng umaattend. Means konti lang kasi umaattend kaya tinatamad ako. Hindi. Kailangan consistent ka. Once na nagawa mo yung sistema mo, kailangan lagi mo siyang gagawin. Araw-araw mo siyang gagawin. Kung depende sa anong pagkakalatag mo ng sistema mo. Kailangan dito consistency. Kasi po mga mentors, hindi ka mag-grow kapag magpag-grow ka na, tapos pinutol mo na naman yung activities mo, balik ka na naman sa zero. Okay? Gumugrow ka, tapos bumabalik ka ulit hanggat hindi mo siya ginagawang consistent, hindi ka lalaki. Hindi rin lalaki yung organization. 'Di ba? Hindi rin sasabog. Kaya ang kailangan dito consistency. Kaya mga mentors, no, huwag ka magpapadala sa emotions mo, huwag ka magpapadala sa environment. Kailangan tuloy-tuloy mo lang yung growth at tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo sa organization. Kahit ilan man yan, basta may umaattend, push mo. And then, dun ka mag-assess. Parang hindi ata lahat nakaka-attend o adjust mo. Okay? Ganun lang po kasimple yung ginagawa po natin mga mentors. No? And consistent saan pa to? Sa pag-grow. Okay? Consistent na mag-level up. Okay? Huwag ka maputol. Okay? Hindi ka lang pang sapphire. Kaya kung nagawa mo nga mag-sapphire, it means kaya mo rin mag-ruby. Kasi bakit? Kung anong ginawa mo para mag-rank up ka, ituro mo lang sa leader mo. Mens, ganito yung ginawa ko. Kaya ako nag-sapphire, ito yung ginawa ko. Ito gawin mo din. O, pinagawa mo rin sa isang mong leader. O, dalawa na sila. Ano ka ngayon? Ruby ka ngayon. 'Di ba? Or pwede ka pang dumiretso sa Emerald, kagaya ni Mentor Rio, no? Hindi mo na dadaanan yung Ruby, tatalunan mo na lang yung Ruby. 'Di ba? Kung ano yung ginawa mo, ipagawa mo rin sa kanila. Okay, huwag ka maputol and keep leveling up mga mentors, no? Ang tagalhin ang ano po, ang rank po natin, hindi po yan tinatambayan. Okay, kung 1 month, 1 year, 1 year ka na diyan sa rank mo, nako, kailangan mo na mag-level up. Every year kailangan consistent ka hitting your goals. 'Di ba? Hindi siya po dapat ngayon lang kasi sinipag ka, ngayon lang kasi ganado ka, kailangan tuloy-tuloy. Hangga't hindi pa tayo nagka-Crown Alpha Mentor, hindi pa tayo kailangan or wala pa tayong karapatan tumigil. Kailangan tuloy-tuloy-tuloy. Kasi paano ka makaka-take off? Sabihin ko sa iyo, paano ka makaka-take off kung paputol-putol-putol ka ng ginagawa? 'Di ba? Pa-take off ka na sana. Pinutol mo yung activities mo. Pa-take off ka na sana. Pinutol mo yung connection mo sa team mo. Bumalik ka ulit sa runway. 'Di ba? Gaano katagal bago makapag-build. Pero I'm telling you, kapag na-create mo tong consistency na to, pati yung income mo consistent din. 'Di ba? Makikita mo yan lagi sa income mo. Kasi income is directly proportional to your action. 'Di ba? Kung makikita mo yung income mo, weekly ba ako may income? It means kung weekly ka may income, it means consistent ka. Kung hindi ka weekly may income, minsan meron, minsan wala. It means kulang pa yung consistency mo sa grupo mo. Doon lagi tayo magbe-base Doon ka lagi, yun yung laging assessment mo. Okay? Assessment mo kung laging may uma-attend ba? Lagi ba consistent ba yung team sale? Yung RQV ko ba as Sapphire, dapat ba nahihit ko? Kasi kung na-hit mo siya isang beses, tapos ngayon hindi mo na siya na-rehit, nako, 'di ba? Back to zero ka palagi. Okay, back to zero ka palagi. Kaya kung ikaw Sapphire ka na, make sure na nare-rehit mo yung RQV or nag-e-exceed ka pa para mag-rank up ka into higher position. So yun po mga mentors, no? And I hope meron po kayong natutunan ngayon.
'Di ba? I hope meron po kayo, 'di ba? It's almost an hour din yung ating topic. So if you have questions, feel free to ask mga mentors para masagot po natin. Alright, thank you so much, Mentor Joseph, Joseph Dave, for that napakaganda na training. Nauntog kaming lahat.